Tapos yung pala sis, wala na silang balak bayaran. Sakit kaya sa dibdib. Wala naman ako magagawa. Basta nasa mga 300,000 yun. Yun dapat ang dalhin kong pera pa uwi eh. Dapat may pera akong sarili nung nagbakasyon ako. Ang ending, wala akong pera talaga nung nagbakasyon ako. Sariling gastos ng asawa ko lahat. Ticket namin, lahat. Kasi alam niya na depressed ako, sabi niya, huwag ka mag-alala. Akong mag-shoulder lahat ng expenses natin, huwag mo isipin yun. Kaya lahat siya nagastos. Kung mayroon akong konting ipon, ginamit namin yun sa paghanda na ng birthday ng graduation ng anak ko. Tapos yung ibang expenses ko. Yun yung pinag-usapan namin ng kapatid ko kanina, kaya sabi ko, tinanggap ko na. Yung masama man yung ginawa ng tao sa akin, pero sabi ko nga, ako yung nagdudusa na lagi kong iniisip. Tapos yung mga taong, ulit yan. Palit yan ako, diba? Tapos yung mga taong gumawa sa akin nun, sisi, masaya sila sa buhay nila. Parang ako yung nagdusa. Ako na nga ang biktima, ako pa yung nagdusa. Parang ganun. So, ang ginagawa ko, sabi ko ganyan, para ma-get over ko yung ganun. Nagdasal na lang ako, sabi ko. Alam ko namang marami pang opportunity na darating. Sabi ko, bigyan mo lang ako, God, ng malusog na pangangatawan na kaya ko pang magtrabaho. Sabi ko, ganyan, kikitain ko yung pera na yun. Sabi ko, yan, mapapalitan pa rin yun. Sabi ko, ikaw nang bahala dun sa mga taong gumawa sa akin ng masama. Sana nga nakatulong sa kanila yung ginawa nila sa akin. Yung parang ganun. Kasi di ko naman pwedeng ipagdasal sila ng ano, no? Sino naman kaya magdasal ng pangit sa kapwa mo? Kung hindi nadasal yun. Parang sumpa na yun. So ako naman, sabi ko, pinagsa Diyos ko talaga. Sabi ko, ganyan, si God na bahala sa kanila. Alam ko namang meron opportunity pa na darating para sa akin. Sabi ko, kailangan ko nang tanggapin, kailangan ko nang naisipin na lahat ng yun, pagsubok lang at lahat ng yun, darating babalik sa akin. Sabi ko, kikitain ko pa yun, sabi ko ganun. Masama man sa loob natin kasi pinagpaguran ko talaga eh, literal talagang pagod na pagod. Hindi biro mag-duty ka ng 15 hours, 14 hours every day. Alam mo naman ang trabaho ko sis, yung pizza, tatakbo ka sa ganito, tatakbo. Alam mo yung wala halos tulog. Kasi yung 14 hours, 15 hours na yung sisi, broken schedule pa yun. Uuwi ka ng papasok ka ng alas 7 ng umaga, babalik ka ng alas 7 ng umaga, uuwi ka ng alas 12, babalik ka ng alas 5 hanggang end na yun. Tama. Kaya sabi ko, tinanggap ko na yun. Sabi ko, part of na yun, bad experience natin. Sabi ko nga, nung karaan, sabi ko, namimiss ko rin yung trabaho dun kasi nga, malaki ang bonus every Christmas. Then, pag Oscars, yung Easter Sunday, meron din akong bonus. Dito sa company na itong as in. Kaltas pa nga yung sahad ko, 100 euro a month. Hinahayaan lang namin ngayon. Sabi ko, hayaan ko lang. Wala na akong pakalam dun sa trabaho. Wala akong pakalam. Kasi katwiran ko, terminate nyo ako, wala naman akong pakalam. Gawin ko yung trabaho ko kasi gusto na naman nila ngayon. Pag tumulong ka kasi sa kitchen, nasasanay sila. Yung itatambak lang nila yung tulad ng nung nakarang araw, tinulungan ko sila. Abay kahapon, tinulungan ko ng, sabi ko, ang dami nilang hugasin. So, tumulong ako. Aba, maya, tinatawag ako. Hugas ka muna dito. Ay, sabi ko, yun yung kinaayaw ko eh. Yung once na tumulong ka, parang obligasyon. Sabi ko, wait lang, ang dami kong trabaho dito sa taas. May mga order ako. Dapat may record ka, sis. Ako kahit naman eh. Ako nga nagre-record, wala pa rin. Lagyan ko mo ng down yung aking nilaban. Naglalaba kasi ako ng mga towel. Hindi ba nga nakakapagod yung